Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho muna yung mga katabi natin ng good morning. And we are now on the fourth Sunday of Lent. Napakabilis po ng panahon. And the fourth Sunday of Lent is what we also call Laetare Sunday. If Advent season, we have Gaudete Sunday. Ang Lent po ay ang tinatawag na o ang fourth Sunday of Lent ay ang Laetare Sunday. Laetare means rejoice. Rejoicing Sunday, magalak. Alam niyo po, ito yung una sa 2 beses na maaari lamang po naming isuot ang ganitong kulay sa liturgy. So there are only two chances or two important Sundays that we can wear this color. Sabi niya ba ay pink, pero para mas maganda pakinggan, old rose. Yan. Old rose. Ganun ang kulay daw, no? So, Gaudete Sunday is for Advent and Laetare Sunday. Sa gitna po ng pagninilay natin, amidst our sacrifices, penance, then we have this call to rejoice. Habang tayo po ay nagsisisi, ngayong panahon ng Kwaresma, wala mo ng aleluya at gloria, wala mo ng mga bulaklak at masasayang awitin, sasabihin sa atin, magalak kayo, magdiwang kayo. Paano mo masasabi sa isang taong punong-puno ng utang, saksakan ng problema? Paano mo sasabihin sa isang taong may malubhang sakit, nawala ng trabaho, nalugi sa negosyo, at naloko ng ibang tao? Paano mo sasabihin sa kanyang, wow, congrats. Subukan mo. Makakatikim ka talaga. Paano mo sa kanya sasabihin, mabuti yan. You know, we have this old saying na ginagawa pang programa sa television kung minsan. Perhaps we have heard this saying, it's okay not to be okay. Kaya mo bang sabihin yun doon sa mga taong binanggit ko? Okay lang yan. Kaya nga lagi kong pinapaalala, kapag kayo po ay dumadalaw sa wake, sa burol, minsan iingat po kayo sa sasabihin ninyong, okay lang yan. Paano naging okay ang mawalan ng mahal sa buhay? Paano okay magkaroon ng cancer? Paano okay magkaroon ng sunod-sunod na problema sa pamilya? Is it really okay not to be okay? Sa unang pagbasa po natin, ipinapaalala pa lang sa atin ng ating Panginoon kay Samuel. Maliwanag po ito, tandaan natin mabuti. Ang batayan ng Diyos, the standard of God, is not the standard of man. God sees not what or not how man sees. Ang batayan ng tao ay di tulad ng batayan ng Diyos. Kung sa mata ng mundo, hindi okay ang kapintasan mo, ang kakulangan mo, kung hindi okay sa mundo, ang kahinaan mo, ang katayuan mo at kakayahan mo, hindi gagamiting sukatan ng Diyos ang sukatan nila para mabago ka, para magkaroon ka ng halaga. Si David sa ating first reading, kahit siya'y bata pa, tagapag-alaga lamang ng tupa, at ito, kahit hindi siya isinama, hindi siya binilang sa mga pwedeng pagpilian bilang kasunod na hari, pinili siya ng Diyos. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob. Kung hindi ka kasama sa bilang ng mga taong tinuturing na magaling, mabait, matalino, maginhawa. Dahil anytime, God can choose you. Anytime, God can put you to a better place, to a better condition and position. At kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo ngayong linggo, mga kapatid, hindi lamang yung mga maliliit mong problema, hindi lamang yung mga simple at mga bagong paghihirap mo ang kaya at gustong baguhin ng Diyos sa buhay mo.
Kahit yung mga matatagal mo ng pasanin at hirap sa buhay na akala mo nakalimutan ng ayusin ng Diyos. Na akala mo pinabayaan na ng Diyos ay hindi imposibleng ayusin pa rin ng Diyos. Katulad po nung lalaki sa gospel natin. Tandaan ho ninyo, ano ang description sa lalaki? Siya'y ipinanganak na bulag. Kundi ipinanganak siyang bulag. Hindi siya nabulag. At asahan natin na hindi lahat ay titingin sa iyo katulad ng pagtingin ng Diyos. Sabi nga dito sa ating ebanghelyo, yung itinama nung pinagaling ng Diyos yung bulag, maraming nagduda. Tandaan ho natin, nung panahon ng Panginoon, ang pagkakasakit ay tanda ng parusa daw ng Diyos. Na kaya ka may sakit, kaya ka may ketong, kaya ka bulag, kaya ka lumpo, dahil pinaparusahan ka ng Diyos, di ba? Yan ang tingin. Kaya anong sabi sa bulag na ito? Paano ang taong ito ay gagaling? Siya'y makasalanan. Hindi sinabing siya'y may kapansanan, siya'y makasalanan. Kaya tuloy, alam nyo, kung anong pinakamahirap sa taong may sakit? Hindi ho yung sakit ng katawan o ng kanyang karamdaman kundi yung matinding lungkot, depresyon. Yung tingin ng taong may sakit, wala na siyang halaga, wala na siyang kaya, wala na siyang magagawa pa. Yun ang unang pinagagaling ng panalangin ibinibigay natin sa may sakit. Hindi kagad yung mawala yung bukol, mawala yung kanser. Ang ating ipinagdarasal ay maging malakas ang kanyang kaluluwa at espiritu. Napasanin, nakayanin ang pagsubok na dinadala niya ngayon. At tandaan ho natin, kapag tayo ay binago at ginawa ng mabuti ng Diyos, makinig kayo. Asahan natin hindi lahat titingin sa iyo tulad ng pagtingin ng Diyos. Bilang mga taong natutokso at may kahinaan, meron at merong mga taong titignan ka mula ulo hanggang paa. Titignan ka ng may pangiinsulto at pagdududa. Titignan ka ng masakit at masama. Kung paano ang nakita ng Diyos ay awa sa matagal na paghihirap ng bulag, anong nakita ng mga Pariseo? Galit kay Kristo dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kita nyo na kung ano ang pagkakaiba ng pagtingin ng Diyos at ng tao? Ang nakita ng Diyos ay ang matagal na paghihirap ng bulag. Pero ang nakita ng tao ay ang batas na ginawa ng tao. Tandaan natin ang sabi ng Diyos, ang araw ng pamamahinga ay para sa tao at hindi ang tao para sa pamamahinga. Kaya nga mga kapatid, ngayong Kwaresma, bukod sa magsisi ka na, ang gusto ng Diyos, makakita ka na. Ito ang dasal ni Pablo sa mga taga-Efeso sa ating ikalawang pagbasa ngayon, na kahit puno pa rin ng gulo, ng problema, ng paghihirap sa paligid mo, huwag mong kakalimutang tumingin ng may liwanag ng pag-asa sa bawat bagong araw na binibigay ng Diyos sa iyo. Kahapon yung ating Parish Lenten Pilgrimage, lakbay pag-asa. Maglakbay tayo sa buhay ng may pag-asa. Pwedeng hindi tumagal, pwedeng hindi na maulit ang isang paghihirap at problema kung sasamahan natin ang pag-asa ng pag-iisip at gawaing mabuti at tama. Hope is when we can continue to believe in God's works and we live in good works. As we continue this celebration, mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pag-aayuno, ang pagsisisi at sakripisyo ngayong Kwaresma habang nagagalak tayo
sa pag-asang may mas mabuting kalalabasan ang pananatili nating tapat sa Diyos. Hindi mang laging madali, masaya, at okay ang pagsubok sa daan ng krus. Lagi niyang kayang gawing okay ang lahat. Kung mananatili tayong nananalig at gumagawa ng mabuti sa isa't isa. It's okay kahit minsan life is not always okay. Kung may galak, may pag-asa, at kabutihan pa rin tayong mabubuhay. Amen. We all